Okay. Good evening to everyone. Magandang gabi sa mga manonood natin dyan sa Middle East at dito sa bansang Pilipinas. Bago tayo magsimula, gusto ko lang i-request na paki-like naman, paki-share, and then if you are new to this channel, paki-subscribe sa Justin Talk News PH. At magandang gabi din doon sa mga kababayan natin na nandyan ngayon sa Dubai. Salamat. Meron akong mga messages na tanggap na okay na. Okay na, paunti-unti ang sitwasyon dyan sa Middle East, lalo na sa United Arab Emirates. So, this evening, anong pag-usapan natin? Itong mga conflicting na balita. Meron nagsasabi na nagpalaganap si BBM ng fake news dahil nga doon sa sinabi nila na si Saldico ay nahuli na dyan sa Czech Republic sa Prague at marami namang mga Pilipinos din na nasa Prague mismo nagsasabi na wala talaga silang nalalaman na mayroong nahuling Pilipino na yan naman daw hindi naman yan itatago ng mga authorities dyan sa Czech Republic kung mayroong pangyayaring ganyan. So, napaka-conflicting na mga balita. At pwedeng sa side ng government, i-claim nila na talagang nakaditin si Saldico. Pero naman, sa side naman ng ibang Pilipino, walang na-detain na Saldico sa anumang piitan dyan sa Czech Republic. So, mahirap natin i-resolve. Meron din nag-inquire, maraming nag-inquire actually, hindi lang yung sina Maharlika o sina Attorney Roque, but other citizens na nandyan sa Europa. They inquired about the condition or the status of Saldico with the immigration talaga. Immigration na yung tinatawagan nila at ang reply is the negative. Wala daw silang na-apprehend man lang because of sa problema ng documentation. Wala silang ganyan. So, parang merong nagsisinungaling at merong nagtatakip. Diyan sa nangyayari ng pag-announce ng ating presidente with regards to the arrest Saldico dyan sa The Hague. So ngayon siguro nahirapan na sila takpan yan dahil maraming na nakaalam eh. So sa tingin ko the next few days wala silang magagawa kung hindi tatahimik na lang para mamatay yung issue na yan. Kasi para sa akin naman ito kung this is my own opinion kung with regards to dyan sa pangyayari, maraming nagtanong bakit ganyan ka-excited si President Bongbong, si bangag natin na presidente, to announce na parang adrenaline rush kaagad. Gusto niyang i-announce. Hindi pa naman talaga na-confirm, na binalita lang siguro sa kanya ng mga staff diyan sa embassy o ambasador o yung mga diplomat diyan sa embassy ng Prague sa Prague, Czech Republic. Naging excited siya. So marami nagtanong bakit ganyan na lang siya ka-excited noong nakaraang gabi pa sa kanyang announcement. So ito nga, opinion ko, alam naman natin kung gaano ka-importante si Saldico. Alam naman natin siya ang nagbukas ng napakatinding revelation against the president and his family, against the Speaker of the House na si Martin Romualdez and a lot of congressmen. Nasa kanya talaga ang lahat ng information with regards to the flood control scandal at pagnanakaw.
Alam niya dahil siya ang head ng Appropriations Committee. So yan, tahimik lang nung nakaraang mga buwan, pero yun pala ang talagang tinutukan ng gusto ng ating Pangulo. So, meron siyang deep apprehension na in the future, si Saldico may magagamit naman sa kanya. Which is a big possibility na mangyayari. Kung by that time when there is already a change of government in a legal way, like an election in the upcoming 2028 presidential election, nauurid talaga siya na kung uupo si VP Inday Sara, gagamitin yan si Saldico para siya ay i-apprehend at ulingkatin ang lahat ng mga ginawa ng kabalastugan na nanakaw ng pundo dito sa ating bayan. Nakikita nila yan na si Saldico talaga ang susi. Kasi kahit nga sabihin natin, alam ni Gutisa, alam ng mga Marines, kung wala si Saldico, pwede rin masampahan ng kaso kasi may witnesses. Pero kung iba talaga kung nandiyan si Saldico. At ito ang isa sa mga bagay na nakalagay sa isipan ng ating Pangulo at yung sina Martin Romualdez, tinali sa Araneta na kailangan talaga, hindi ko naman sinabi iligpit, in-neutralize yan si Saldico para walang mangyayari in the future na maging makapahamak sa sitwasyon nila kung saan man sila after this after the end of the regime, itong administration ni Marcos. So talagang lagi nilang iniisip yan. Kaya si Saldico kahit nandyan siya sa Europa, hindi siya safety. Hindi talaga siya safe. Kasi alam na nila na he holds the key para dito sa kasong isasampa sa kanya in the future. So kailangan talaga mawala sa landas nila si Saldico o makulong man lang o ma-apprehend dito at pwede nang hindi makapagsalita. Kaya nung nalaman niya yan, talagang siya ang mismong nag-report. Tuwang-tuwa sila. Nakikita naman natin sina John Vic Remulla. Dinidetali pa ni John Vic kung paano niya hulihin, paano niya dalhin sa kulungan, sa karami. Anong proseso? Dalhin niya sa Sandigan Bayan, mga ganyan. Yung legal process para sa pag-piit kay Saldico, yun ang minimension niya. They are anticipating na mangyayari yan. Pero parang malabo. Parang malabo yung kanilang balak o plano na ginagawa na ngayon in case kung ma-deport na si Saldico dito sa Pilipinas. Yung na sa Adware Vlog ko, minention ko yung asylum versus deportation na mananaig talaga ang asylum sa deportation. Kasi nakasaad yan sa International Law on Refugees sa Geneva Convention ng 1951, that Article 33, nakasaad yan na talagang yung mga taong mayroong risk na ibalik sa kanilang bansa, na yun ang maging dahilan sa kanilang pagkasawi, sa kanilang buhay, o pag-torture sa kanila, o pagpahirap sa kanila, na gagawin ng gobyerno, ay dapat talaga hindi yan mapauwi. At protektahan nila yan, kaya nga ibibigay sa kanila ang asylum. Hindi talaga yan ibabalik sa kung saan siya galing bansa. Kung malaki naman ang posibilidad na siya ay magurgor, madaling salita. So napakalabo. Sinabi nila, nagsasalita rin yung ibang mga taga DOJ na it will take time para nga mapabalik si Saldico dito sa Pilipinas. Pero how much time? You have only 2 years na. Tingnan ninyo si Roque.
Sa tagal ni Roque, almost 3 years na yata siya dyan sa pag-asylum niya dyan sa, ngayon nasa Austria na siya, Vienna, Austria, kasi yan ang proseso na sinasaad dyan sa batas na yan, na kung anong unang bansa na kung saan ka tumapak dyan sa Europa, doon ka dapat mag-asylum, o yun nagbigay sa iyo ng visa. Kung mangyari man yan kay Saldico, na I think hindi yan, parang hindi talaga siya nag-asylum pa, hindi siya nahuli. Kasi kung once nag-asylum siya, libre naman siya magsalita. Pwede siya magsalita sa TV, pwede siya magsalita kahit saan, tulad ng ginawa ni Roque. Nagbabalag pa nga si Roque, pero under asylum siya. Bakit si Saldico hindi ginagawa? Malamang dahil nga for security reason na hindi niya sasabihin ko na saan talaga siya. Kasi siguradong hinahanap na talaga siya para i-neutralize, ibig sabihin. Ganyan ang problema ni Saldico. Ganyan siya ka-importante na wala talagang mangyayari after this regime kina BBM at yung mga cohorts niya at minions na hindi sila mademanda. May pipilitin nila mangyayari yan. So kaya ganyan na lang ka-obsessed talaga si BBM. Kasi lahat alam ni Saldico, insider si Saldico eh. Lahat na sinasabi niya, corroborated pa ng mga Marines kay Gutisa. Kaya delikado talaga sila. Kaya yan lang nakikita nila na isang aspeto dyan sa flood control scandal na mahirap nila kontrolin. Kaya ngayon pa lang hinanapan nilang paraan na makontrol yan. Kaya ito nga, medyo sumablay sila dito na kuryente ng husto ng ating Pangulo dahil kinagat kaagad niya yung impormasyon na yan na nahuli na si Saldico. At ngayon, kung totoong nandyan, nahuli na talaga, meron na mga information dyan. Mismo galing sa embahada na ito, ganyan. Tsaka hindi naman wala namang prohibition yan sa mismong administration sa Czech Republic o sa gobyerno na hindi nila sasabihin kung ano nangyayari kay Saldico. Yun ang lumalabas sa balita eh. Pinalabas ng mga mainstream media para matabunan niya itong pagkakamali nating Pangulo at sinasabi na nakadetain siya dahil nga lack of documentation. Nung una, akala natin sila ang pamahalaan natin ng papahuli. Lumabas ngayon na hindi naman pala. Na dimension about red notice pa? Anong red notice? Kung mag-asylum ka, hindi rin walang effect yung red notice yan. Kung mag-asylum si Saldico. At kung nag-asylum siya, malamang nasa Portugal siya. Kasi yun ang nagbigay sa kanya ng visa. At kung meron siyang passport na Portuguese, hindi natin malaman kung wala pa ba siya dyan o nandyan na sa Portugal. So, marami rin nakaalam kung nasaan siya kasi tinatawagan, siya ang tumatawag doon sa mga kilala niya. So, alam natin na hindi talaga siya nakakulong, hindi siya nakadetain at hindi malaman kung nasaan bansa siya ngayon. But sa tingin ko hindi pa siya nag-asylum dahil nga meron siya ibang paraan kung paano maprotektahan sa aresto na gagawin ng ating pamahalaan. So, napaka nga ng buhay niya ngayon dahil talaga mag-ingat siya until matatapos itong administrasyon na to. At natakot kung marami na silang kinatatakutan. Takot sila kay VP Inday Sara na maging presidente dahil talagang uusigin sila sa mga ginawa nilang kabalastugan sa bansa natin dito sa pagnanakaw nila ng pundo na dapat ibibigay sa mamamayang Pilipino. At takot sila ni Saldico dahil ito maging star witness. Maging witness yan, maging star witness. At
siguradong maiipit sila dyan. Maibunyag lahat na katarantaduhan na ginagawa nila. Kahit natin sabihin natin si Saldico isa rin sa mga dapat yan parusahan, pero sa gagawin niya parang lang talaga ilabas ang hustisya, tamang hustisya yan sa pagnanakaw na yan, maraming pundo, trilyones na dapat mapunta sana sa mamamayang Pilipino. Tama lang yan. So bahala na dyan ang presidente na susunod kung ipapardon ba niya yan, kung anong gagawin. Bahala na yung mga judges natin na mag-decide dyan. Basta may labas lang at maipakulong yung mga may kasalanan na nagnanakaw ng pundo ng ating bayan. So yun ang kagandahan kung darating tayo sa punto na yan after almost 2 years na lang. 2 years na lang. Yung malapit na talaga yan. 2 years na up to the election on May second Monday of May yata ang election. So malapit na, mag-Mayo na tayo. So 2 taon na lang. Nagdidelikado ngayon ang buhay ni na Tambaluslos at saka ni BBM dahil nga malapit ng kalapit, parang naupos ng kanilang kandila. Mawala na ng apoy, ilaw ang kanilang kandila. So ngayon, yun ang sa tingin ko. So hindi ako naniwala na si Saldico na detain sa ganyang situation. Kasi supposed to be detailed yung mga sinasabi nila. At mayroong communication with the Czech Republic. Wala eh. Kaya nagsisinungaling din sila. Kung sabihin sa iba, nagpipake news din sila. So, nakikita natin kung ano rin ang ginagawa nila dyan sa fake news. Na ngayon gusto nilang ipitin yung mga DDS, mga vloggers, dahil daw nagpalaganap ng fake news. Samantala sila, yun din ang ginagawa. So, yun ang una nating topic. Pangalawa nating topic, itong regarding dito sa petition na sinampa ni na Attorney Attorney Torion, dyan sa impeachment. Ngayon, kini-question nila yung supplemental affidavit ni Madriaga na hindi daw kasama doon sa impeachment complaint 3 and 4 yung impeachment, dahil ang inattach nila doon ang original na affidavit ni Madriaga, hindi itong supplemental, at hindi nabigyan si BP Inday Sara ng kopya. Bago sana nila tinalakay yan dyan sa April 14 na hearing, dapat pinasagot mo na si BP Inday Sara o pinaalam sa kanya with regard to that affidavit. Kasi ni-revise nila yung original na affidavit para mapag-usapan dyan at lumabas na ganyan. Mga paratang nila. So ngayon, isang question yan dyan sa petition na sinampa nila ni isa yan sa mga butas. Sabihin man natin na technical yan, pero hindi kasi pwede na magsampa ka ng kaso, hindi ka sumusunod sa tamang proseso. So may karapatan talaga ang side ni BP Sara, ang mga defense lawyers, na mag-file ng reklamo. At ito, pinasagot nga yung ng 10 days. I don't know kung nag-expire, malapit na mag-expire yung 10 days. Dapat sasagot sila. At sa tingin ko, after this, magde-decide na yung Supreme Court. Nakita na nila paano dinala yung mini trial ng 14. At ngayong Lunes, makikita na naman nila ulit. Baka after this, diyan na sila magbigay ng decision doon sa constitutionality ng ginanap na mini trial ni Luistro. So, ganyan ang mangyayari dyan. Ngayon, hindi na nga nag-issue ng TRO, pero sa tingin ko, mag-issue yan ng talagang ibabasura na, i-dismiss na completely yung impeachment case na yan. Kaya sa tingin ko, hindi abot ng Senado, impeachment trial court ng Senado, dahil sa sobrang daming mga violation na ginawa nila. Sobrang daming violation. So in-expect natin within this week
next week, baka maglabas na ng desisyon ng Supreme Court. So, kung lalabas ito, marami mag-iiyakan dyan. Isipin mo, wala na silang paraan. Tuloy-tuloy na talaga si VP Inday Sara. Kahit na hindi padalhin yan sa hindi makaabot doon sa Senate yung kaso na yan. Kasi kung abot din sa Senate, wala rin yan. Maano rin yan, ma-dismiss din. Kung magbutuhan yan, tagilid. Yung sabi pa nga ni Panilo, mga pusakal yung mga senador daw dyan sa bubuto laban kay VP Inday Sara. O apat lang daw. Kailangan nila ng 16 votes dyan para makonvict si VP Inday Sara. Paano sila abot ng 16 votes kung apat lang daw ang sa tingin niya na bubuto? So, yun ang sitwasyon ngayon dyan. So, dyan na yung hintay lang natin kung ano mangyari dyan o mag-i-issue talaga ng Supreme Court ng certiorari at talagang tuluyan ng basura yung impeachment case ni VP Inday Sara. At parang naulit lang yung unang impeachment na sinampa nila. No? So, iiyak na yung mga congressman na yan. Lalo na yung nakatanggap ng malita. Kasi alam nila kung matuloy na maging presidente si VP Sara, sigurado sila, mahagip sila dyan sa matinding investigasyon at malaking posibilidad na sila ay makulong, maparusahan ng gusto. Okay, so yan na yung topic na yan. Ang susunod naman itong pinagsasabi ni John B. Cremolya na supot daw si Mayor Baste. Nagtataka ako, hindi yata niya alam anong implication ng sinasabi mong supot. Kasi ang supot, pagkakaalam ko sa Bisaya is pisot. Pisot yan. Ibig sabihin, not circumcised. Ano bang impression? Ganito kasi yun. Ang impression ng taong hindi nagpapa-circumcise, hindi nagpapatuli, ay duwag na tao. So, ang ibig sabihin ni parang hindi niya alam ni John B. Cremolya anong ibig sabihin talaga ng supot or pisot. Ang ibig sabihin niyan, duwag. Sa tingin mo duwag si Baste? Sa sinabi mo niyan, o ikaw ang duwag? Nagtatago ka ng saya ng ng amo mo na si Bongbong Bangag Marcos. Nagtatago ka dyan. Hindi ka naman ganyan dati eh. Hindi katulad nila ni Baste na talagang nakipaglaban yan para mabuo lang yung Davao. Nakipaglaban yan sa mga NPA, mga criminal dyan sa Davao para lang maging Davao na sa pagkangayon yung Davao noon na sobrang gulo. Ng daming mga terorista, daming NPA. So, narinig mo ba sa Cavite nung gobernador ka, may pinaputukan ng bomba dyan? Wala. May ba dyan? May Abu Sayyaf pa dyan sa mga teroristang mga Muslim separatist na nandyan sa mga NPA. Meron man ganyan sa Cavite. At involved ka ba sa pagpalaganap ng kapayapaan sa neighborhood ng Cavite nung gobernador ka? Parang wala akong narinig eh. Ganyan ba ka progresibo yung Cavite? Hindi ba matraffic papunta dyan? Diyan sa Aguinaldo, ilang taon na yan na ganyan. Papunta ang Bacoor. Ano bang mga improvement na nagawa mo? Naging nung naging gobernador ka ng Cavite, meron ba? Sa bagay, malaking utang loob ng mga taga Cavite sa tatay niya. Pero itong mga anak, wala talaga. Puro kapurmahan lang, lalo na ito si John Beck. Kasi gustong tumakbo ng presidente. Akala niya mananalo siya. Hindi nga siya pumipwesto sa sa survey. Ilang porsyento ba yan? 0.03. Parang 0.03 yata yan eh. Parang si Torre. Tapos mga ambisyon ka pa. Pasikat pa siya. Itong nangyari kay Saldico, siya kagad nagsalita na yan ang gagawin niya kung darating si Saldico. Bakit ba? Sigurado ka ba ma-report niyo si Saldico? Yan ang problema. Kaya hindi niya alam ang ibig sabihin ng support. At sabihin ka kasi yung support episode, takot ka sa kutsilyo. Kasi dati alam mo naman yung
ang paraan ng pagtuli noon. Kutsilyo at saka yung dinikdik na ang gamot, dinikdik na bayabas. Lagay yan, ganyan. Yan, itapal yan doon sa natanggal na balat. O yun ang ginagawa noon, kaya walang anesthesia yon. Hindi katulad ngayon, nasa ospital may anesthesia. Noon walang anesthesia, talaga mapasigaw ka sa sakit. Pero hindi ko sabihin na yun ang ginawa. Ayun ang na-experience ko, hindi naman hospital ako. Ngayon, kaya nga, yun ang ibig sabihin, kung duwag ka, pisot ka, o supot ka, sa tingin mo, pisot yan si supot yan si Basti. Kita mo naman yung katawan yan puro tato yan. Ang sakit ng tato, hindi ko kayanin yung karayong na yan. Ikaw, meron kang tato. Patato, mahirap, masakit. Kaya huwag mong sabihin na hindi matapang si Basti, na duwag si Basti. Sa environment pa lang niya, talagang mahirap ang environment sa Davao, lalo na noon. At yung mga ginagawa niya, isipin mo, ilang beses niya sinabi nung unang maisog pa lang, yung January 2025. Anong sigaw niya kay BBM? Nabangang si BBM. Nandiyan pa nga sa harapan si Amy. Hindi ba yan isang sign na napakatapang ng tao, na hindi supot yung tao, na hindi duwag yung tao? Sinabi niya, harap-harapan, nandiyan pa yung kapatid in social media, saka pinipick up din ng mainstream media. Ngayon, yung nakaraang rage rally, anong sinabi niya? Ulo lang ni BBM ang gusto namin. Sa bagay, metaphor yun. Ibig sabihin, ang posisyon ni BBM ang gusto niyang makuha. Pero sa iba, lalo na si Matibag, ginawang literal yun. Titingnan daw niya kung talagang walang intensyon. Pwede yung kasuhan si Basti. Hindi naman tatakot ng mga kaso yung mga yan Pinakulong na nga niyo yung tatay niya, di ba? Iniipit pa niyo yung kapatid niya, si Sarah. Hindi natatakot yung mga yan dahil sanay yan sa mga ganyang sitwasyon. Kaya dito kasi sa Manila, kunting gulo, malaking bagay na. Pero doon sa Mindanao noon, lalo na noon pa talaga, ang daming, halos araw-araw may patay sa karsada, dahil nga sa mga NPA. At yung wala rin yung MNLF, saka yung MNLF, marami rin pangyayari doon, barilan dito, barilan doon. Maraming ganyan, may ambush. Kaya sanay yung taga Mindanao ng ganyan, na magulong sitwasyon sa kanilang lugar. At hindi yan nangyari kay John B. Cremulya. Puro pang chicks ang alam niyan di ba? Puro kapurmahan lang yan, kayabangan. So ang talagang supot niyan ay si John B. Siya ang supot, hindi si Basti. Ang ibig sabihin, duwag. Siya ang duwag, di ba? Isipin mo si Basti, sabihin niya ganyan sa TV. Maraming pati si Sarah, di ba, sinasabi ang conclusion pa ngayon ang sinasabi pa ni Matibag ngayon, yan daw ang sinasabi ng pamilya na to. After na umalis ka sa PDP Laban, ganyan ang sabihin mo, na kulayan ka lang yata ng konti, kaya ganyan ang pagbaliktad mo diyan kay BBM. So ganyan ang pangyayaring yan. Dapat naman hindi natin patulan yan, pero para malaman lang niya anong ibig sabihin ng pisot or supot. So siguro tama na yung usapan na yan. Titingnan lang natin kung ano mangyayari sa susunod na mga araw, kung talagang mahuli nila yan mapauwi nila pero aminado naman sila na matagal daw ang deportation, kasi alam nila na mahirapan sila magpauwi. Si Juma Siso na pauwi ba talaga? Sa tagal na nag-asylum sa Netherlands yun, matindi pa ang kaso, terorista talaga ang tag sa kanya. Di ba pumayag ba yung gobyerno ng Netherlands na pauwiin siya? Hindi. Ganyan yan.
Kung magkaipit-ipit yan si Saldico, mag-asylum yan. At yan ang reason niya. At totoo din naman na talagang kasi siya ay whistleblower. At alam na ng buong mundo yan. Napabalita na yan sa buong mundo. Alam na nila kung bakit ang yan ang gagawin nila kay Saldico. Ganyan kasama ng image ng Pilipinas, sa totoo lang. So, siguro hanggang dito na lang tayo. Medyo gabi na. At kailangan na natin magpahinga. At maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. At bago kayo umalis, paki-like naman, paki-share, and paki-subscribe to Justin Talk News page. So maraming salamat ulit sa pagdalo ninyo at magandang gabi sa inyong lahat. God bless po. Thank you.